Hello mga kakuracha, sa vlog natin ngayong araw na ito magluluto tayo ng upo or battle gourd in English. So ang mga sangkap po niyan ay bawang, sibuyas, kamatis, cubes po kung anong gusto ninyong ilagay, pork or whatever. Ako shrimp ilalagay ko or pork. Pamintang durog, bawang, powdered garlic, patis or mantika. Ayan po ang upo. 2 pirasong medium size ba yan? Hugasan po muna nating maigi lahat. Gagamit po tayo ng sardinas. Yan po ang kinikre po ngayon, upo tsaka sardinas nung isang araw pa. So, balatan lang po natin ang upo. Tapos, tanggalin natin yung mga buto na malalaki. Kasi po ay masamang malunok yung mga ganyan. Hiwain natin lahat ng sangkap ng mabilisan. Ayan po. Bilis ko maghiwa, di ba? Tapos po yung sardinas, lagay natin sa lalagyan. Tanggalin natin yung mga tinik para pag kinain natin kasi nasusuka po kapag may mga tinik. Lalagyan ko ng konting turmeric powder para maalis yung lansa. Ayan po una natin gagawin. Maglagay tayo ng konting butter to make our life better. Again. And again and again. O, yun po. Mainit na yung kawali. Mantika. Ayun muna pong butter. Hindi ko na nilagyan ng mantika. Lagay natin ng bawang. Gisa-gisahin po natin siya hanggang siya ay huwag po muna natin lutuin maigi. Lalagyan ko ng konting mantika kasi yung sibuyas ay malakas sumipsip po yan ng mantika. Kaya lagyan na natin ng sibuyas. Tapos sangkutsahin po natin. Stir fry in English. Tapos po, ang susunod natin dyan ay ang kamatis na isang pirasong malaki pwede na. Kasi pag masyadong maraming kamatis, maasim po yung upo. Kaya dapat, ayan, lagyan na natin po ang kamatis. Tapos yung buyon ang ilalagay ko pork para meron na kasing isda malansa na masyado pagka shrimp ilalagay ko. Pork po yung nilagay ko, pork cubes. Optional lang yan kung gusto niyo, kung may extra. Kung wala naman, okay lang wala. Para lang po malinamnam. Lagyan natin ng patis. Siguro mga 2 kutsara. Depende po sa inyo. Huwag masyadong maalat. Masama po sa katawan yung sobrang alat. Wow, may ganun ka na ngayon, kuracha ha? Samantalang dati, ang takaw mo sa champoy. Alam niyo po ba yung champoy? Yung sobrang alat. Paborito ko po dati, yung buti nga ngayon hindi na. Ayoko na. So, lagay na po natin yung sardinas na inalisan natin ng katinik-tinikan. Kasi po pag anong kainin pag may mga tinik-tinik na yan, so dire-diretso na po ang kain yan. Tubigan natin para po yung flavor nung sardinas na iwan sa ating lalagyan ay maisama. Huwag nyo na po isama yung lalagyan. Lakas nyo ang apoy, tapos hintayin yung kumulo. Lagyan po nyo ng garlic powder, optional, para lang pong malasa. Katulad po ng sinasabi ko. Nilagyan ko po ng pamintang durog. Mas maanghang yung upo, mas masarap po. So, ayan. Tansya-tansya na naman. Sa jabang tansya-tansya lang pag umuulan. Ay, ganun ba yun? Ayan po. Hintayin po natin kumulo. Huwag po yung dugo natin. Kumulo yung ating niluluto. So, lagay na natin. Pag kumulo, lagay na natin yung ating upo. Noong isang araw pa po gustong kumain ng upo. Kaso walang time magluto. So, eto na yun. Mamaya, lafang-lafang natin yan. Ayan. Hindi po masyadong tinubigan kasi nagtutubig po yung upo. So, para mas malasa, konti lang po ang isabaw ninyo. So, takpan po natin para makatipid po tayo sa gaas or kuryente. Mas madali siyang kumulo. Hintayin natin siyang kumulo. Linis-linis muna tayo ng konti sa gilid-gilid. Darang! Ayun na po siya. Meron na tayong pag-asang natatanaw. Yahoo!
Yahoo talaga. Mix po ninyo para pantay ang pagkakaluto. Ginisang upo. Simpleng ginisang upo pero sardinas po ang nilagay ko. Kasi yun ang gusto ko. So, ayan po, nag-brown out. Namatay yung isang ilaw ko. Naubusan ng battery. Tcharam! Ayun, may liwanag ang buhay. Napalitan na ng battery kaya lumiwan. Salamat po sa nagpalit. Thank you sa suporta. Alam na this. Ayan, haluin niyo po maigi. At titikman po natin. Yummy. Sarap. Isa pa. Masarapan, umulit. So, okay naman na po ang timpla. Pag kulang, dagdagan nyo lang ng asin or patis. Medyo matabang po, kaya lalagyan ko ng oyster sauce. Pampalinamnam. Since nakalimutan ko kaninang lagyan ng oyster sauce. Pero optional din po yan. Pero ang oyster sauce po kasi nakakadagdag ng flavor sa mga pagkain. Kasi dati may kinainan akong restaurant. Tinanong ko, ano bang nilalagay nyo dito? Sabi nila oyster sauce na mamasita pa nga yung flavor. O mamasita, baka naman. Dagdagan ko po ng paminta para medyo mas maanghang siya. Tapos po, okay na po ang lasa niya. May lagyan pa ng garlic powder. Humirit pa ng isa. So, ayan po, okay na siya. At lagyan natin ng konting asin para lang po ma-preserve ang ating niluluto. Konti lang po kasi meron ng pampaalat na nilagay dyan kanina. So, ayan po. Malapit nang maluto. At malapit na tayong kumain. Craving po talaga ako sa upo na may sardinas. Diba? Pagkaing Pinoy po yan. Marami pong nakaka-relate dyan ng mga Pinoy. Yung sardinas na may upo. Pagkain po ng masa yan. At tumutulo ng aking kalaway-lawayan. Nyek! Try din po ninyo sa mga hindi pa nakatry ng ganitong recipe. Upo na may sardinas. Napakadali lang po. Gisahin lang ninyo. Kulo-kulo, palambutin, and then presto, may ulam na kayo. Tikman ulit natin. Yum, yum, yum. Umulit na naman. Okay na po siya. Well, salamat po sa panonood ninyo. At kain na po tayo. Sasalin lang po natin sa lalagyan para pag hindi naubos, lagay na lang ng lagay sa rep. Para hindi masira. Alam nyo naman ang buhay Amerika, ang bilis ng oras. Lagi kang busy. So, dapat lagi kang may pagkain sa fridge para pag nagutom ka, open lang mo ang fridge mo. Tapos, init mo sa microwave. That's it. Kakain na. Lafang-lafang na. Namamaos pa rin ako. May recording pa naman ako. Ay. Ayan na po. Salin-salina natin. Lagay natin sa isang lalagyan. At ito na po ang ating finished product. Wow! Can't wait to eat. Salamat po sa panonood. God bless us all. Till my next vlog. Bye!